grade 10 students. This is another pre-recorded video for your Math 10 class. And for today's video, we're still discussing about for the techniques of counting. So nakapagsimula na po nating i-discuss yung multiplication and addition principles of counting. So ngayon, pag-usapan naman po natin yung tinatawag natin na permutation and combination. So for today's video, mas magpo-focus po muna tayo doon sa ating permutation na type of counting. Okay? So, let's just have a recall. So, napag-usapan po natin from our discussion last week yung atin pong factorial. So, sabi natin, ang ibig sabihin po ng factorial is that we just have to multiply yung ating number n doon sa lahat ng positive integers na less than doon sa ating n. Okay? So, let's evaluate the following given. So, the first one, we have 7 factorial. So, alam natin, ang ibig sabihin po ng 7 factorial ay equal lamang po sa 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay? So, kapag sinimplify po natin ito, ay magkakaroon lamang po tayo ng ating final answer para dito, which is equal to 5,040. Okay, so let's proceed with the next one. We're given 5 factorial times 2 factorial times 3 factorial. So using yung definition natin ng factorial, this is just equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Naka-multiply sa 2 factorial, which is 2 times 1. And naka-multiply sa 3 factorial, which is 3 times 2 times 1. Okay, so kapag minultiply po natin ang lahat ng iyan, ay magkakaroon lang po tayo ng final answer na 1,440. Okay? And then yung last one, meron po tayong 6 factorial over or divided by 4 factorial. So using our definition, it's just equal to 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then sa denominator natin, meron tayong 4 times 3 times 2 times 1. Okay? So, obviously, pwede po tayong mag-simplify noong mga common natin sa numerator and denominator. So, pwede kong i-cancel lahat. Yung 4 times 3 times 2 times 1 kasi common naman sila. So, ang matitira lang is 6 times 5 which is equal po to 30. Okay? So, sana ma-recall po natin yung pag-simplify natin or pag-evaluate natin ng n factorial kasi gagamitin po natin siya doon sa ating lesson for today. Okay? So, permutation is an arrangement or ordering of a set of objects. So, kapag tinanong sa iyo na what is the permutation of something, so ang ibig sabihin po nun is arrangement or ordering. Okay? So, ibig sabihin, order, may concern po tayo doon sa mga positions na pinag-uusapan natin. Okay? So the number of permutation of n distinct objects taken r at a time is given by the following equation. So kapag daw tinanong sa'yo yung number of permutations of n distinct objects, ibig sabihin, ito yung total na magkakaibang objects natin na kino-consider taken r at a time. So ibig sabihin, r lang or meron lang tayong specific number na i-consider mula doon sa ating total na n distinct objects. Okay? So, ito po yung ginagamit natin na notation. So, kapag nakakita ka ng P, and then enclose sa parenthesis NR, yan po ang ibig sabihin ay permutation of n taken r. O kaya naman po, yung makikita po natin sa calcu, meron tayong n, tapos yung capital letter P and then R. So, ganun din po yung ibig sabihin yan. So, permutation of n taken R. Again, yung n natin is the total number of your objects na kino-consider. Tapos yung R po is ilan lang ba yung pipiliin mo doon sa n objects natin. Okay? So, yung gagamitin daw po nating formula for that is equal to n factorial all over n minus r factorial. Okay? So, take note lang po natin na dapat, syempre, yung n natin is greater than or equal
to R. Yung N po yung total, yung R po yung kino-consider lang natin na number of objects mula doon sa ating given problem. Okay? So, pwede sila maging equal kung lahat noong objects na given ay i-consider natin. Pero syempre, pwedeng mas maliit yung R natin kung ilan lang doon sa mga total objects natin yung i-consider. Okay? So, para mas maintindihan natin, ito po yung ilan sa mga examples natin kung paano ba tayo mag-simplify ng mga permutations. Okay? So, the first examples or first set of examples natin is just finding the value of each of the following expressions. Okay? So, naka-indicate po dito, you're asked to find P of 6, 4 or permutation of 6 taken 4. So, sabi natin, ang ibig sabihin po niyan is meron kang total na 6 objects pero 4 lang yung kukunin mo sa kanya. So, ilang arrangement or ilang ordering ang pwede mong magawa sa 6 na objects pero 4 lang yung kukunin mo. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. So, using yung ating formula kanina. So, we have n factorial. So, ito pong mas malaking value lagi yung ating n or yung nauunang value, yun po yung ating n. So, magkakaroon tayo ng 6 factorial over n minus r. So, ang atin pong n ay 6, ang ating r ay 4, and then factorial. So, simplify ko lang muna yung ating denominator. 6 minus 4 ay equal lang naman sa 2 and then factorial. Okay, so simplify natin. Ang ibig sabihin ng 6 factorial is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and your 2 factorial is 2 times 1. So again, pwede kong i-cancel yung common sa numerator and denominator. And then for my final answer, I just have to multiply 6 times 5 times 4 times 3. So magkakaroon lang po ako ng 360 as my final answer. Okay? Any question po or clarifications, ay pwede nyo pong i-take note at i-message po sa akin privately. Okay? And then let's have the second one. We have P of 5 taken 5. So, ibig sabihin nun, the value of your N and your R are equal. So, ibig sabihin, lahat ng 5 objects ay i-consider natin sa pag-arrange natin. Okay? So, we have the equation 5 factorial. That's the value of your N. And then N minus R factorial. So, that's 5 minus 5 and then factorial. So, simplifying your denominator, magkakaroon lang po tayo ng 0 factorial. Okay? Now, ito take note lang po natin kapag na-encounter po tayo. So, note natin dito, dun sa properties ng ating factorial. Kapag meron po tayong 0 factorial, ang sagot lang po natin doon ay equal lang po sa 1. Okay? So, kasi ang ating pong explanation, kaya ito po yung answer natin kasi yung factorial is still dealing with arrangements. Okay? So, yung data mo na 0 lang, ilang arrangement ang pwede mong magawa doon. So, obviously, isang arrangement lang po. Kaya 0 factorial ay equal lang po sa 1. Okay? So, kung 1 lang po ang denominator natin, so ito ay pag sinimplify ko is 5 times 4 times 3 times 2 times 1 or equal lamang po siya sa 120. Okay? And then proceed tayo sa letter C. So meron tayong permutation of 7 taken 3. And then sa letter D po ay permutation of 52 taken 3. So isa-set up ko lang, pero yung answers natin, itatanong ko na lang sa ating webinar. So, meron tayo ditong 7 factorial over 7 minus 3 factorial. At para sa ating last item for this one, meron tayong 52 factorial over 52 minus 3 and then factorial. Okay? So, pakitry pong sagutan yan and then hihingin ko po yung answers natin sa ating webinar on Friday. Okay, let's proceed with additional examples. Pero this time, kapag po nasa problem na yung paggamit natin ng permutation. Okay? So, there are 6 different positions in a food
chain company to be filled from 12 aspiring applicants. In how many ways can these positions be filled by the applicants? Okay? So, syempre, kapag meron tayong problem, kailangan ina-analyze natin kung bakit pa permutation yung gagamitin natin. Okay? Or tama bang permutation yung gamitin natin dito? So, obviously, since we're talking about permutation yung gagamitin natin. Pero bakit permutation? So, nabanggit ko kanina na if we're talking about permutation, it is an arrangement or an ordering. Ibig sabihin, importante po yung position. Okay? So, kahit na pare-parehas na tao yung kinonsider mo, pero magkakaiba yung positions na binigay mo sa kanila, magkakaiba po ang bilang po noon. So, yun yung ibig sabihin ng ating permutation. So, halimbawa, dito sa given na to, yung ating mga different positions ay general manager, assistant manager, kitchens manager, food and beverage manager, line cook, at saka service crew. Okay, so yun po ay 6 na positions or magkakaibang positions. Tapos meron daw tayong 12 aspiring applicants. Okay, so yung total number na kino-consider natin dito na applicants ay 12. So that is our N. Tapos 6 lang yung kukuhanin mo. So yung 6, that will be the value of your R. Okay? Tapos ipapaliwanag ko lang po uli na permutation yung gagamitin nyo kasi po kahit na pare-parehas na tao ang kinonsider natin, kapag magkakaiba po yung binigay ko na position sa kanya, magkakaiba po ang bilang niya doon sa ating permutations. Okay po? So, sana na-gets po iyon. So, para po dito, since permutation nga ang gagamitin natin, so, nabanggit ko na rin naman po na ang ating N is the total yung total objects po or total applicants na pamimilian. At yung R po ay yung 6 kasi yun lang po yung kailangan nating kuhanin. Okay? So this is permutation of 12 taken 6. So using yung ating equation or formula, so magkakaroon lang tayo ng 12 factorial over your denominator is N minus R. So we have 12 minus 6 factorial. Okay? So, simplifying your denominator will give us 6 factorial. So, para i-simplify ito lang ay 12 times 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 factorial para hindi ko na kailangang buuin. And then your denominator is also 6 factorial. I can cancel 6 factorial. Okay? So, kapag sinimplify po natin yan, yung lalabas lang na answer sa atin is equal to 665,280. Okay, so ito po yung number of permutations na or number of ways na kaya mong i-fill yung position or yung 6 different positions from the 12 aspiring applicants. Okay, so napakarami po nun, diba? So, kung titingnan, medyo maliit talaga yung possibility na makukuha ka. Pero, syempre, may chance pa rin na makuha ka doon sa position na iyon. Okay? Question po or any clarifications, you can ask sa webinar or send me a private message. Let's proceed with the second example. So this one, ang ating problem is how many 4-digit numbers can be filled or can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 if repetition is not allowed. Okay? So, kailangan mo ng 4 na numbers para mabuo syempre yung iyong 4-digit number. And then, yung panggagalingan lang ng 4 na numbers na yon ay 1 to 7. At bawal po ang repetition or kapag nagamit mo na yung isa, bawal mo na syempre gamitin yung another one. Okay? So, again, permutation po ang gagamitin natin dito kasi po, katulad nung sinabi ko kanina, pwede po nating i-consider yung 4 na pare-parehas na numbers pero magkakaiba po ang bilang kapag pinag-iba-iba na natin ng order yon. Okay? So, ang sinasabi ko, halimbawa, ang kinonsider ko na number is 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, iba po yung bilang ko syempre sa 4, 3, 2, 1. Kung mapapansin nyo, magkakaparehas na numbers lang
ang involved dito, pero magkakaiba sila ng positions or ng order, kaya magkaiba po ang bilang sa kanila. Okay, so yun po yung kailangan natin. Kaya po permutation ang gagamitin natin sa problem na ito. Okay, so since alam na natin na permutation, ang n po natin, 7 numbers ang pamimilian natin. At ang kailangan mo lang piliin lagi ay 4 kasi 4 digit lang yung kailangan mong mabuo. Okay, so we have permutation of 7 taken 4 using our formula will give us 7 factorial over, sa denominator is 7 minus 4 factorial. When you simplify the denominator, it will give us 3 factorial. And then using yung ating definitions for factorials, it will give us 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial over 3 factorial. So, ginagawa ko na lang pong 3 factorial kasi ika-cancel ko lang din naman, diba? So, ayan po. So, ang magiging final answer po natin is equal to 840. So, meron tayong 840 na 4-digit numbers na pwedeng mabuo mula dito sa 7 numbers na ito na wala pong nagre-repeat na kahit na anong number. Okay? Now, meron po tayong tinatawag din na circular permutation. Okay? So, obviously, from the word itself, circular, ina-arrange po natin yung ating mga objects in a circular manner. Okay? So, parang gumagawa tayo ng circle, tapos i-arrange natin doon. Okay? So, yung pangkaraniwang permutation kasi is ang ating assumption is nasa straight line lang sila. Okay, tapos i-arrange natin yung mga positions na yon. So this time, meron din po tayong tinatawag na circular permutation or arrangement within a circle. Okay? So kapag daw po tinanong sa atin yung circular permutations or the number of circular permutations of n different objects, ito lang po yung ating formula. So we have n minus 1 and then factorial. Okay, so ito po yung mga examples natin para dito. So, 6 girls were asked to sit in a round table. In how many ways can they be seated? So, obviously, para sa number 1, we have circular permutations. And sabi po doon, ang ating circular permutation ay equal lang sa n minus 1 factorial. So, yung answer po natin for number 1 is, ang n natin is 6 minus 1. So, magkakaroon lang tayo ng 5 factorial. And then, if you simplify 5 factorial, alam natin na that is just equal to 120. Okay? And then, para po sa number 2, in how many ways can a group of 8 persons arrange themselves around a circular table? So, ganun lang din po kasi circle po ang pinag-uusapan natin dito. I-arrange mo sila in a circular manner. So, yung n po natin is 8 minus 1 and then we have factorial. So, 8 minus 1 is 7. 7 factorial when simplified is just equal to 5,040. Okay? So, let's proceed with the last type of permutation. So, this time, paano naman kapag ang tinatanong ay number of permutations na merong repetition? Ibig sabihin nun, merong mga objects or hindi distinct yung lahat ng mga objects natin. Okay? So, kapag sure ka na distinct naman yung mga objects natin, you're going to use yung pangkaraniwan natin na permutation formula kanina. Pero this time, kapag may nakita ka na nag-repeat na object doon sa given sa atin, edi ito po ang gagamitin natin. Okay? So if among n objects, n sub 1 are alike, n sub 2 others are alike, still n sub 3 others are alike, and so on. So basta may mga magkakaparehas po. Then the number of distinct permutations of the objects taken together is just equal to this formula. So we have n factorial, the total number ng objects natin. Okay? Kahit distinct man yan or hindi, basta kung ilan silang lahat. And then divided by doon po sa yung n sub 1 po ay kung ilan yung tulad na n sub 1 objects. Tapos yung n sub 2, ilan yung magkatulad na n sub 2 objects. Tapos yung n sub 3, ilan po yung magkatulad na n sub 3 objects. Okay po? So hanggang makarating tayo sa n sub k.
Okay? So, para mas maintindihan natin, ito po yung ating examples for this one. So, dito po lalabas yung ating mga permutations with repetition. So, how many distinct permutations can be formed from all the letters of the word access? So, kung makikita ninyo, dito sa word na to, meron po tayong dalawang C at saka dalawang S. So, hindi po lahat ay distinct yung objects natin. Okay? So, dahil meron po tayong nagre-repeat na mga objects or meron tayong mga alike na objects, we're going to use yung formula natin kanina. Okay? So, kapag ginamit natin yon, so sabi natin ang numerator natin is n factorial. So, ang n natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung ilan talaga sila. So, we have 6 factorial over kung ilan po yung magkakatulad. So, ang una ay a. Eh, isa lang naman yung a. So, that's 1 factorial. Okay lang po na hindi ko na ilagay. Okay? So, if you want to write it, no problem, you can write it, okay? Pero 1 factorial is just equal to 1, so okay lang po na hindi na siya isulat. Tapos yung C, meron tayong dalawa, so that's 2 factorial. Yung E ay isa lang din, so that's 1 factorial, okay lang na hindi ko na isulat. And lastly, meron tayong S na dalawa din po, so meron po uli akong 2 factorial. Okay, so yung formula na ginamit doon or present sa atin kanina. So simplifying this will give us 6 times 5 times 4 times 3 times 2 factorial. Tapos may 2 factorial ako dito, pwede ko nang i-cancel. Ang 2 factorial is just 2 times 1. So, pwede kong i-cancel ang 4 at saka ang 2. So, ang matitira na lang, kapag sinimplify po natin, ay equal lang sa 6 times 5 is 30 times 6. So, meron po tayong 180 as our final answer for number 1. Okay? Any clarifications po or questions, raise natin sa webinar or kung hindi na makapaghintay ng webinar, pwede nyo po akong i-message privately. Okay? And then, proceed tayo sa ating second example. So, how many distinct permutations are there in the word statistics? Ayan. So, mas mahaba, mas maraming magkakatulad. So, gamitin natin yung ating permutation with repetition. So, again, ang n natin ay yung total number of letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we have 10 factorial sa ating numerator. Tapos, ang ating denominator ay yung mga letters natin. So, S, tingnan natin, meron tayong 3. So, we have 3 factorial. Tapos, yung T, we also have 3. So, that's 3 factorial. Yung A natin is just 1. So, okay lang na hindi ko na ilagay. Tapos, T na ulit. Tapos, meron tayong I. So, meron tayong 2. And then, S na uli. And then, letter C. Isa lang siya, so okay lang na hindi ko na isulat. Okay, so simplifying this one will give us 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial. And then we have 3 factorial. I can cancel that. Ang 3 factorial is 3 times 2. Ang 2 factorial is 2 times 1. Hindi ko na nilalagay yung 1 kasi okay na yon. So, mag-cancel po tayo ng pwede pa. 3 times 2 is 6. So, i-cancel ko na ito. May 2 ako dito, may 4 ako dito. So, 2 na lang yung matitira. Okay? So, kapag sinimplify po natin ito, so yung makukuha lang po natin na final answer is just equal to 50,400. Okay? So, kung may katanungan po tayo, huwag mahihiyang magtanong sa ating webinar or kung nahihiya talaga sa webinar, edi i-message na lamang po ako. And that ends our discussion for today's video. So, yung kasunod po nito about combination ay i-discuss natin sa webinar. And I suggest po na mag-review na tayo nung lahat ng napag-usapan natin simula multiplication and addition counting principles, including yung permutation na diniscuss ko dito. Tapos, reviewin natin yung combination na pag-uusapan natin sa webinar kasi magkakaroon po tayo ng long quiz on Friday about
lahat ng ating counting techniques na napag-usapan po. Okay, so yung quiz po ay available after ng ating webinar hanggang 11:59 PM po. That's all for today's video. Thank you so much for watching and see you sa ating webinar. Bye!